ginagampanan ang kanilang tungkulin. Like ko sinasabi, God save us not just to sit but to serve the Lord. Amen. At salamat sa Panginoon sa mga evangelistic meeting. Actually, meron po tayong dalawa pa sa Friday. Hindi ko alam bakit sabay na uli. Isa po sa Binyan, sa East 5, South 5. Yeah. Doon po sa Calabuso, kay Brian, Kakalabuso. Oo. At ang isa pa ho ay dito sa may Laram. Sa may Laram, dito sa San Pedro. Naalala ko yung Laram, sapagkat noong ako nagsisimula ng gawain dito ay ako'y namamasada ng jeep. Kinuha ko yung jeep ng tatay ko sa Bicol. At 4 o'clock in the morning ay mahina po yung baterya. So, ipinapark kong ganun para mas mabilis. Hindi mag-start. Si Ma'am Del ang nagtutulak ng 4 o'clock at naandar naman. So 4 o'clock hanggang 9 o'clock, ako'y namamasada para matugunan ang aming pangailangan. At pag 9 o'clock naman, ay meron na pong 45 pesos. Uuwi ako, may dalang bigas, may dalang pang-ulam. At kaya alam na alam ko yung Laram. Ang likod niyan ay yung dating basurahan. Na dyan sa basurahan na yan, yung naging area ni Jonah, Ranya. At doon siya nagkasakit. Kasi puntahan yung mga bata na yung pagkain nila ay hindi makita yung pagkain. At pagkat nasa ibabaw ay puro langaw. Pero ngayon, kabahayan na po ngayon. Dami ng tao dyan. Pero sila ho'y may kaluluwa na dapat maabot ng Ebanghelyo. Marami mga politician na abot lang yan during election. Pero tayo walang election at may election po, inaabot po natin yan. At sinusundo pa, di iniipon, pagkatapos salamat sa sacrifice ng mga members sa area. Sila'y nagpipilit na makapagpakain, kanin na may pastel na pork or chicken. Inibigay, inuuna yung mga bata doon sa area nila Brother Rodel nung Friday ay mayroong 130 na mga bata. And then 172 na mga adults and young people. At by doing it, mga kapatid, we are showing that we are sincere and serious of what we are doing for the Lord. At yan ang pinakamagandang investment. Yung investment po niyan ay makikita natin sa langit. Ang Diyos ay may kanya-kanya po tayong record. Isang araw, harap tayo sa Kanya at bubuksan. Kaya tayo po ay hindi naglilingkod para maligtas, kundi tayo naglilingkod sapagkat tayo ligtas na. Lagi kong sinasabi, mga kapatid, I encourage you na ang madadala lang natin sa langit ay mga kaluluwa. At napansin ko, kasama din natin ang taga Dasmariñas. May kasama pa kayo? Pakita yung mga taga Dasma. Okay. Sino yung nagpakain sa akin ng collagen? Andito ba? Ha? Sabi ko na, buti naman. Sabi sa akin, ay collagen daw yun at pampalakas ng tuhod. Yung pala ay pampapilay. Kaya minsan naglalakad kami ni Ma'am Del, parehas kami pilay. Kaya papalitan namin ng apelyido, hindi na po Laurena, Pilayo na. Pero salamat sa Panginoon. Ando kami nung 2 Thursday ago at nakakatuwang gawain. Ang mga tao po ay, alam niyo sa Dasmariñas, milyon ang tao dyan. Hindi yan kaya ng isang simbahan. Kaya pag-pray po natin, mga Bible Study Center. Ulitin ko po, nangako yung ating ex-mayor dito, si Baby Katakis, sa lahat ng kanilang subdivisions ay mag-o-offer siya ng isang lugar para Bible Study Center at sa atin po ini-offer. Amen. God opens the door.
And when God opens the door, there's something, there's blessings. Amen? Ang Diyos ang nagbubukas, ang Diyos din ang nagsasara. Pag nag-rapture na wala na, tapos na tayo dito. Kaya while we are waiting for the sound of the trumpet, let's do what we can do. Amen? Let's do what we can do. Okay, open your Bible please. In the book of Exodus chapter 17. Ang Exodus, tayo po yung magsayang lahat. Exodus chapter 17. So, sunod po yan sa Revelation, tapos Genesis, Exodus. So, Exodus chapter 17. Kung nakuha nyo na po, give me a loud amen. Basahin po natin ang verse 8 hanggang verse 16. Basahin ko po ang verse 8, you read verse 9. Kung nakuha nyo na po, give me a loud amen. Ang sabi ng Bible sa verse 8, Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. And Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek, and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hand, the one on the one side and the other on the other side. And his hand were steady until the going down of the sun. And the Lord said unto Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua. For I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. And Moses built an altar and called his name of Jehovah Nissi. For he said, Because the Lord hath sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming binasa. Salamat po sa mga awitin aming narinig. At salamat sa bagong transfer, bagong affiliate sa CVB sa San Pedro. Salamat, Panginoon, sa tatlong lugar na nagkaroon ng evangelistic meeting. Salamat sa mga kaluluwang naligtas. Gayun din po, bless niyo po this coming Friday, ang dalawang lugar. At gayun din po, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga members. Salamat sa kanilang pag-ibig. Salamat sa kanilang sacrifice. Tawad po sa iyong kasalanan. I-bless niyo po ang mensaheng ito. Na lalo pa naming maunawan, mag-motivate sa amin na kayo aming mahalin, paglingkuran, and willing to sacrifice and to invest our life, our treasure sa paglilingkod po sa inyo. Patawad po sa inyong kasalanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated please. Kung nagbabasa po kayo kay Book of Exodus, ito po yung paglabas nila sa Egypt, going to the promised land. At itong pangyayaring ito, mga kapatid, is a clear picture of God's ministry. Sa naging bahaging ito, mga kapatid, ng kasaysayan ni Moses, noong harapin nila ang mga Amalekites. At nais ko pong makita natin tatlong bagay po sa mga talatang ito. Ano po? Tandaan natin, sabi ko nga po ay, so ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong hapon ay striving together in the ministry. Pagsikapin natin, sama-sama natin pagsikapan ang paglilingkod sa Panginoon through the ministry of the local church. You know, in the New Testament, ministry was given to the local church. It was entrusted and commanded to the local church alone, not to the individual. Kaya ang sabi ng Bible sa Ephesians 3:21, glory unto the church. Kaya wala pong self-glory. God will never share His glory to anybody.
Kaya sabi ng Bible, the church is the body of Christ and He is the head. Hindi pwede nating mahalin yung head kung hindi natin mahal yung katawan ni Kristo. Na yan po ay ang church. Kaya ating makita po dito mga kapatid na striving together in the ministry. Ang unang bagay na makikita po natin dito ay yung sinabi ni Moses about the leader, the selected leader. Tandaan po natin, ang pinili ng Panginoon na tagapanguna was the person of Moses. Kung pag-aaralan nyo ang buhay ni Moses, it is very miraculous. Sapagkat pinagbawal ni King Pharaoh, ang lahat ng lahat na papanganak na lalaki ay papatayin. Pero tandaan po natin, ang ginawa ng nanay ni Moses ay siya isinakay si Moses doon sa inilagay sa basket at inilagay sa bangka at alam niyo ang nakapulot ay anak ni King Pharaoh. At ang nag-alaga pinaalagaan ng ni Mrs. Pharaoh, pinaalagaan ay doon sa nanay ni Moses. Kaya, look at the preparation. Ang Diyos po ang naghahanda. Kaya sabi ng Bible, sa tiyempa ng ating inaalam na ng Panginoon kung sino yung kanyang pipiliin na maglilingkod sa Kanya. Kaya the selected leader. Hanggang ngayon, ang Diyos ay tumatawag na maging tagapanguna at maging pastor. Ang Diyos ang siyang tumatawag. Sinabi ko po sa inyo na ayon sa Bible, ang Diyos ang nagliligtas, walang iba. Kaya hindi natin tinuturo na pag-anib sa simbahan, pag-anib sa reliyon, o pagpipinitensya, o sa gawa. It's all by grace, through faith. Opo. Kaya tandaan natin, ang Diyos ang nagliligtas. Ang sabi ng Biblia, doon sa Acts 2:41, they that gladly received His word were baptized and added unto them. Ang Diyos ang nagliligtas at Diyos din ang nagdadagdag sa church. Amen. And we are strongly believe in local church. We do not believe in universal church. Ang iba ho ay may maling terminology. Iba po yung family of God kaysa church of God. Lahat ng anak ng Diyos sa buong sanglibutan, member ng church o hindi, basta saved. Ang sabi ng Bible, nung tayo sumampalataya, tayo idinagdag ng Panginoon sa family of God. But when we talk about the New Testament church, nasabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So God is not God of confusion, He is God of order. Siya ang nagtayo ng church, siya ang tumawag, siya ang nagligtas, siya ang nagdadagdag, siya rin ang naglalagay ng pastor. Ephesians chapter 4 and verse 11. Tingnan po natin, binasa na po natin yung kaninang umaga, I think so. Ano po? Ephesians chapter 4. Ang sabi ng Biblia ay ganito po, sa verse 11. And that we, I'm sorry, Ephesians 4:11. Yeah, and He gives some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and preachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ang Diyos ang nagligtas, ang Diyos ang nagdagdag, ang Diyos din ang naglalagay ng pastor to edify the body. Kaya nga po kailangan ng tagapanguna sa bawat simbahan. Ang Diyos din ang nagdadagdag, ang Diyos din ang naglalagay ng tagapanguna. Are you listening? Kaya itong si Moses, mga kapatid, ay ating makita po na si Moses may pagkakataon sana na siya maging prinsipe ng Egypt. Pero alam nyo, dahilan sa kanyang pag-ibig sa kapwa niya, Hebrew, na naroon ang kanyang puso, ay mayroong nangyari nga eh. One of the Egyptians, killed by Moses. Pero tandaan natin, ang tinugon niya ay ang panawagan ng Panginoon. Ang magandang bagay na makikita natin po dito ay yung puso ni Moses. Alam ng Panginoon na yun ang tamang puso
para sa mga taong kanyang pipiliin. It's about love. Mga kapatid, paglilingkod sa Diyos ay hindi sa pilitan. Wala ako ditong pinilit na kayo ay maglingkod sa Panginoon. Amen. Sabi, very powerful daw ang invitation. Well, that's the Word of God. In fact, sabi nga ng Bible, compel them to come. Ano ba ang compel? Pilitin. Saan natin sila pinipilit? Kung yung sa fraternity ang iba pinipilit, kung sa ibang gang pinipilit yung iba para i-brainwash sila. Mga kapatid, sa Biblia, hindi natin pinipilit ang tao para i-brainwash, kundi maging heart-wash. Kaya, itong nung tinawag ng Diyos si Moses, pag-uukulan natin ito ng pansin mga kapatid, marami siyang excuses eh. Sabi niya, bakit ako? Mayroon siyang difference sa kanyang pagsasalita. Mayroon siyang speech problem. Bakit ako? Tala ako magsasalita. Bakit ako ang tatawag ng Panginoon? Marami siyang dahilan. Pero sabi ng Panginoon, ako ang maglalagay ng aking salita sa iyong bibig at ito ang iyong sasabihin. Mga kapatid, parang mga Kristiyanong tinatawag ngayon. Matagal na tinatawag ng Panginoon, maraming excuses. Wala akong kakayahan. Wala akong kakayahan. Wala akong kakayahan. Sino mayroong kakayahan? Bakit si Pedro tinawag ng Diyos sa isang fisherman? Alam niya lang ay mga isda. Para sabi ni Eddie Mesa, ang alam ko lang ay kumanta. Pero pag tinawag ka ng Panginoon, ang Diyos ang magpo-provide. Ang Diyos ang magbibigay. Sabi ng iba, wala akong kakayahan. Paano na ang aking ambisyon? Kung ako'y tutugon sa panawagan ng Panginoon. Meron tayo ditong kasama, 8 years na nagtatago sa Diyos. Naligtas siya doon sa Taiwan. Pero talagang iniwasan niyang panawagan ng Panginoon, but finally, he surrendered his life. Brother Nico, pakitayo. Brother Nico. Ayan. Kasama niyang pamilya nag-surrender sa Panginoon. Kasama yung anak niya kahit kalong-kalong niya. See? Bicolano ho yan. Saradong Katoliko, mayroon pang paka. Pero salamat sa Panginoon, mayroon tayong susi. Ang susi natin ay ang gospel. Gospel is powerful. Amen. What is gospel? The death, burial, and resurrection of Jesus Christ, plus nothing and minus nothing. That's the complete gospel. Kaya pag tayo tinawag ng Panginoon, wag natin pong tanggihan. Privilege po natin yan. I remember 1973 when I surrendered my life, I know that God is calling me. The reason I'm here today is because I answered God's call. Ayaw ko sa ministry, ayaw ko. But listen to this, when God touch your heart, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Sabi ng Bible, pag narinig nyo ang tinig ng Diyos, huwag niyong pagmatigasin ang inyong puso. You need to answer God's call. Amen. Sabi ng iba, baka hindi ako paniwalaan ng tao. Tandaan natin mga kapatid, we are only messenger. Ang Diyos ang siyang magkukumbinsi sa mga tao. Alam niyo mga kapatid, marami tayong pwedeng maging dahilan. Pero wag niyong aatrasan at wag niyo pong tatanggihan ang panawagan ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, alam niyo minsan ay hindi maunawaan ng maraming Kristiyano, mga members in church, the difficulties in leadership. Mahirap maging leader. Kung yung isang pamilya mahirap as ang leadership sa family, how much more sa church? See? Tandaan po natin, hindi nila nakikita yung difficulties and leadership.
Tingnan niyo mga kapatid, kung walang tagapanguna sa simbahan, anong mangyayari? Alam niyo, kung bakit marami tayong mga spoiled na mga bata? Sapagkat marami mga bata na lumaki sa kanya-kanyang tahanan na walang tatay. Tandaan natin mga tatay, sa atin ibinigay ang leadership ng tahanan. Amen. Kaya nakakaawa yung ibang mga anak, lalo yung mga lalaki. Kaya ngayon pa maraming mga kabataan na mga feminine. Pag ikaw yung naging feminine, malapit na lang sa pagiging ha? Kaya pag ikaw yung lalaki, kailangan mukha kang lalaki, kailangan kilos lalaki. Kawawa mga bata. Confused ang bata. Akala mo lalaki, laging kausap nanay. Nasaan yung tatay? Nasa Iran. See? Leadership in the home. Leadership. Ayun, makita nyo ngayong election, sa dami ng mga babae ang gustong maging involved sa politics, mag-lead. Kaya maraming simbahan ngayon, maging sa Amerika, feminine service, feminine leadership. Pero tandaan natin, ang inilagay ng Diyos na leader sa pamilya ay lalaki, ang inilagay ng Diyos na leader sa bansa ay lalaki. Nakakaya na mayroong mga babae na mas magaling pang manguna kaysa mga lalaki. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sila'y pinalaki. Not under the leadership of the husband, but under the leadership of the wife. Wala akong masama doon. Ang pinakamaganda, yung anak na babae dapat ang mag-lead sa kanya, yung nanay. Pero sa anak na lalaki, dapat yung tatay. Hanggang ngayon, ako yung nagpipray. Panginoon, ibalik niyo po yung CAT. Ibalik niyo po yung ROTC. Nakakatulong po yun. Oo. Kaya pag ang anak niyo, pinasok niyo sa Christian school, tapos lalaki, pagkatapos feminine kumilos, ang hirap i-train. May pambihira. Mabuti pa sa aso, walang bakla. Pero sa tao, meron. Hindi nagkikita ng mga Kristiyano na tandaan po natin, ang Diyos ang siyang naglalagay ng leader. Ang Diyos ang tumatawag, siyang naglalagay ng leader, anointed, appointed, and authorized by God. Hindi magiging maganda ang ministry kung hindi natin papahalagahan ang pastor na ibinigay ng Panginoon. Bihirang-bihira po makakita kayo, hindi ko po nilalagay ang aming sarili. Hindi ko to sinasabi because I'm your pastor. Pero bihirang-bihira, lalo sa Amerika, pag ang isang simbahan na pagpastoran ng 3 years, he is a good pastor. Kaya mayroong split dito, split doon. Hindi nakikita yung difficulties. Dapat makita natin the worth of the leader. Yung kahalagahan ng isang leader, mga kapatid. Kung kinikilala natin ang pastor, ang leader na binigay sa atin, yan ay anointed, appointed, and authorized by God, then you need to follow the leader. Kayong mga anak, kayong mga young people, hanggang kayo sa bahay nyo nakatira. This is my philosophy. Sabi ko, ang mga anak ko, kahit na sila'y may edad na sila'y nag-asawa, pwede sabi ko, dito kayo sa bahay titira, pero susunod kayo sa leader. Yan ang trinain sa akin ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, kung hindi ka susunod sa akin, umalis ka. Eh kung panganay, sinubukan kong umalis. Para akong prodigal son. Ay, mahirap pala. Trabaho sa construction. After 9 months, balik ako sa amin. Sabi ng tatay ko, o bakit ka bumalik? Susunod na po. Kala ko tapos na dun eh. Nung sinabi kong susunod na po, ang sabi ng tatay ko, dapa. Pag pinadapa ka, may ibig sabihin yun. Pagbabayaran mo ang iyong kasalanan.
Sabi ko sana, kung save na ako na, sasabihin ko sana, Jesus paid it all. Ha? Kaya ngayon maraming mga bata spoiled, hindi nakakatikim ng palo. Kasi ang mga panlibang na ngayon, ang pantahimik na ngayon sa mga bata, hindi na sinturon. Cellphone na. Yan ang pantahimik sa mga bata. Totoo yun. Kaya mga wives, payagan nyo, ipanalangin yung husband nyo na bigyan siya ng wisdom ng Panginoon sa pangunguna sa inyong pamilya. Amen? Kaya, mga kapatid, dapat nating matutunan kung paano itrato ang lingkod ng Diyos ng itrato ng tama. Ito ang ministry po ng pastor. The ministry of the pastor is to guide, to guard, and to grow the sheep. Patnubayan, bantayan, palaguin sa tulong ng Panginoon. Yan ang trabaho ng pastor. Are you listening? Binasa natin sa Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Sa verse 12, ang sabi doon, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. For the edifying of the body of Christ. The body is the church. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang purpose yan para ang simbahan ay maging matatag. Kaya ang trabaho ng pastor ay to guide, to guard, and to grow the sheep. Iga-guide mo yan. Wala kang makitang tupa na siyang nagtuturo doon sa nagpapastol kung saan siya dadalhin. Amen. Kaya iga-guide yan. Pagka yan ay iba ang pupuntahan, kaya yung pastol ng tupa may pamalu yun eh. Pagka ibang ayaw sumunod sa kanya, papaluin yan. See? Ginaguide niya. Dapat makita natin mga kapatid, the difficulties of the leader in leadership, but we need to see the worth. Yung halaga. Tingnan nyo, ang tahanan walang leader. Hindi pwedeng dalawang leader sa pamilya. Hindi po si Joseph o si Mama Mary. Oo, lalaking inilagay. Kaya tayong mga husband ay dapat tayo ay nagbabasa ng Bible, dapat tayo naglilid sa prayer, tayo ay inililid natin ang ating mga anak. Tingnan nyo mga kapatid, mayroong mga tatay silang praise the Lord, silang naghahatid sa kanilang anak sa school from Monday until Friday. But the question is this, bakit wala ka sa church maglinggo? Hindi mo dinadala na sabi ni Joshua, as for me and my house will serve the Lord. Bilang miyembro ng church, mga kapatid, isang malaking blessing sa buhay ng mga members na binibigyan tayo ng Panginoon ng mangunguna sa atin. Ako hindi ko na po alam kung hanggang kailan na lang ako dito. Hindi ko po alam. But as long as God wants me to lead you, I'm going to do it. I'm here for the glory of God. Amen. Kaya sabi ng Bible sa Jeremiah, doon sa Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. See? Kaya ipapakainin, babantayan. Bakit? Kasi maraming, kung inyong babasahin po sa banal na kasulatan, ay ang sabi ng Bible ay maraming mga, ano ba yung wolves. Yung wolves sa Tagalog ay oso. See, kaya maraming mga kabataan ngayon ay napapasok ng oso, sumusunod sa oso. Napapasok ng lobo na oso, oso yan eh. Oo, kaya ang mga simbahan ngayon, mga kapatid, ay para bagang masyado nang nai-impluensyahan ng sanglibutan. Gusto nang anyayahan ng mga simbahan ang mga bagay ng sanglibutan. Kaya mayroon ng drums, mayroon ng electric guitar, at mayroon ng wow!
Magpasalamat tayo mga kapatid na tayo ay binigyan ng tagapanguna na walang ibang ibinibigay sa atin kundi salita ng Diyos. Na ang pinakang goal, ang pinakang vision ay ang vision ng Diyos na ibinigay na humayo at mangaral ng Ebanghelyo at iligtas at hanapin ang nawawala. Bible po yan mga kapatid. Kaya tandaan po natin, kaya hindi po biblikal na pangunahan ng miyembro ang pastor. Wala po yan sa Bible. Wala po yan sa Bible. I said, wala po yan sa Bible. Kung mayroon man, ipakita nyo sa akin. Tingnan nyo, 1 Peter chapter 5, verse 1 to 4. 1 Peter chapter 5, verse 1 to 4. The elder which are among you, I exhort, who am also an elder, and a witness of the suffering of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Sabi ng Bible, feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lord over God's heritage. Kaya marami ding mga pastor na nagiging parang, listen to this, ang pastor hindi po yan Panginoon ng church. I am a servant of God. I am not a servant of the church, I'm a servant of God. I'm serving God. That's why the reason I'm serving you, because I'm a serving of God that God gives to this church. That's why I'm serving you as a servant of God. Nagkakaunawaan po tayo. Amen? And then, sabi ng Bible, neither as being Lord over God's heritage, but being ensample of the flock. Dapat ang pastor ay example. Example sa pananalita, example sa buhay, example sa pananamit, example. Alam niyo mga kapatid, ang dapat nating makita, ang nakikita lang kasi ng mga miyembro ng mga Kristiyano ay ang pastor ay nakatayo, ang pastor ay leader niya, ang kita yung ganda ng suot, ang ganda ng sasakyan, ay yun ang nakikita. Pero hindi nila nakikita ang difficulties ng pagiging leader. Dapat makita po natin yan. Kaya sabi doon sa verse 3, neither as being Lord over God's heritage, but being ensample to the flock. Verse 4, and when the chief shepherd shall appear. Who is the chief shepherd? God, the Lord Jesus Christ. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Tingnan niyo po sa Acts chapter 20. Buksan niyo, sabi ng Bible. Acts 20. Verse 28 hanggang 30. Ang sabi ng Bible, take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you what? Overseer. To what? To feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. For I know this, that after my departing, sabi ni Paul, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. See? Kaya dapat maunawaan natin ang tungkulin ng pastor. Are you listening? Tandaan po natin, kung hindi natin marirealize the importance of pastor sa buhay ng isang tao, o especially, practically, sa iyo, mga kapatid, hindi po ako magtataka kung masisira at mapapariwara ang iyong buhay. Tingnan nyo, maraming mga kabataan umalis dito. Bakit? Ay gusto niya. May kalayaan daw siya. Umalis, malaya na ako. Kahit anong gawin ko. So, ang ibig sabihin yan, ayaw pangunahan. Tingnan yung prodigal son. Kinuha yung kanyang mana sa tatay at lumayo sa kanyang ama. Akala niya siya ay may kalayaan na. Kalayaan
miserableng buhay. Yung sabi ng Bible, he lived a riotous living. The word riotous living, it means walang direction. Saan pupunta ang buhay mo kung walang direction? Sabi ng Bible sa Psalm 119, verse 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. God will direct you through the Word of God. Magpasalamat tayo mga kapatid na ang mga pastor ngayon, makikita po natin na sila, they preach the Word of God because that is His job directly. That this is the way that God wants us to be. Amen. Kaya, sabi ni Paul, pag alis ko, maraming mga wolves, mga oso, makikipag-compromise. Yan ang gusto ng mundo. Yan ang gusto ng mundo, pagsamahin ang spiritual sa ang kakarnalan. Kaya makita yung mga simbahan, isayawan na. Oh, what a mighty God we serve. Ha? Saan yun sa Bible? Pagkatapos, kung yan ang gagawin natin, ano ipapakita natin sa mga kabataang ito? Mahal magugustuhan nila. Ay sa susunod na henerasyon, ano susunod? Ay kaya nga nagtuturo tayo ng decency, maging sa pananamit. Kasi we are up there for the next generation. Kaya makita natin, ang kamatayan ngayon, paiksi ang buhay. Panahon ni Methuselah, 969. Panahon ni Noah, 930. Panahon ni Adan. Panahon ni Noah, 600. Panahon ni Moses, 120. Panahon ni David, 10. Every score is 20, so that is 70. Pero tingnan nyo, marami ngayong biktima ng mga drug addict, mga illegal drugs, biktima ng mga bisyo, ang aga pa'y patay na. Kaya magpasalamat tayo na meron tayong pastor na pwedeng magsaway sa'yo. So nakita natin the worth of the leader. Number 2, the work of the leader. The work of the leader, siya'y mahalaga dahil sa kanyang trabaho. Anong trabaho ng pastor? To guard, to guide, and to grow. In response to his responsibility, look at in Hebrews 13, verse 7. Hebrews 13, verse 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. See? Remember them which have the rule over you. Yung ibig sabihin ng rule ay hindi maghahari. Mangunguna. Magsasabi sa iyo ng salita ng Diyos. Hindi tayo magbubuklat ng dyaryo at titingnan natin kung ano kang Taurus ka or... Taurus, ano pa yun? Hindi ako naniniwala sa mga, ano tawag dyan? Sa horoscope na yan. Kaya tayong mga Taurus, kailangan Hindi na bubuklatin natin. Bible na bubuklatin natin. Ang horoscope ay maraming mali dyan. Ano ba? Linggo. Nakalagay doon. Yun ang, ikaw ay Taurus. Huwag kang lalakad-lakad sa araw na itong linggo. Anong gagawin mo? Gagapang-gapang ka. Ay samantalang yung linggo ay para sa Panginoon. Remember, you need to pray. Pray for you, the leader. Pray for your area captain. Pray for your group leader. Pray for your Sunday school teacher. Pray for the choir director. Pray for the choir. Pray for the orchestra. Pray for our ushers. Alam niyo, yung maging usher, hindi basta. Minsan, may maraming tao may nagagalit sa kanila.
Ginagayad mo ng maupo. Ang tigas ng ulo. Gusto nila dito. Mga kapatid, ang pinakamaganda ho, kung saan tayo paupin, doon tayo upo. Maliban kung ikay may karamdaman, nauunawaan po yun. Very understandable yun. See? Lalo kung ikay malimit pumunta ng CR. Yun, understandable yun. Naalala ko tuloy yung mga senior, na yan po ang aking pinagpipray. Sasabihin ko na po sa inyo, gusto ko makabili tayo ng malaking sasakyan para yung mga senior ay maipasyal man lang. Kasi mayroong mga senior na hindi mo lang naalaala ng kanilang mga anak. Na siya naghirap sa kanila. Ay kung madadala mo man lang yan sa malls, pagkatapos madala mo sa Tagaytay. Oh. Ay pag dinala mo sa campsite, hindi na makakarating, patay na lahat yan. Naalala ko maraming taon nakakalipas, nanghiram ako ng isang sasakyan doon sa ating kapatid sa Pasig. Pagkatapos, dinala ko doon sa Tagaytay. Pambihira. Kung dirit-diritso, 45 minutes lang, andun ka na mula dito. Abay, lampas kami 2 oras eh. Pastor, every 20 minutes, Pastor, talagang hindi ko na kayang pigilan. Abay, pambira. Pagdating nga doon, paghinto pa lang, abay, bumaba na yung tatay. Senior eh. Abay, nagdaos na doon sa gulong eh. Sabi ko, kakalawangin yan. Ha? Pero, yung mga kapatid, magpasalamat tayo na mayroong mga tao na inilalagay ang Diyos na concern sa buhay natin. Look at Hebrews 13, verse 17. Ano nakalagay dyan? Obey them which have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Kaya mahalaga po ang pastor dahil sa trabaho na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Saan makita natin the work of the leader, the worth of the leader. Number 3, the wounds of the leader. Dapat itrato nating maayos. Ano ang nakakasakit sa puso ng leader? Tandaan natin, ang leader niyo tao din. Nasasaktan din ang kanyang damdamin. Bira. At sa mga paka-arte, Kaya, dapat maging aware tayo, mga kapatid, na kahit sino, kahit kayong mga kabataan, ang leader yung tatay nyo, nasasaktan din yan pag hindi kayo sumusunod. Number 1, you disobey the authority. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. That's Bible. Amen? That's why we need to treat the man of God right. Dahil meron din niyang damdamin. Alam niyo, pagka, wow. Tingnan niyo sa 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5. Verse 12. Ang sabi ng Bible, verse 12 and 13. 1 Thessalonians 5, 12 and 13. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, verse 13, and to esteem them very highly in love, for the work's sake, and be at peace among yourselves. Alam niyo, kapatid, ay dapat nating ipakita rin na ang pagmamahal natin sa mga leader natin. Akala niyo, sasabihin niyo lang, ay area captain lang yan. Alam niyo, every Thursday meron kaming meeting. Pinag-uusapan namin sino ang pwedeng, sino ipapanalangin, sino yung request, sino yung mga members na bihirang umaten, sino yung mga bagong baptize, para ma-follow up. At salamat sa Panginoon.
We have a great area captains in our church. Well-organized po tayo. Minsan hindi ko na kayang puntahan. Si Brother Abel ay alam kong na-stroke. Hindi ko napuntahan sa hospital. But I know, somebody went there. At ang pinakamaganda sinasabi nila ay pinapunta kami dito ni Pastor para ikaw ay panalangin. But I prayed for him here. We remember him in our prayer. And according to sa mga nag-visit, Pastor, nung marinig niya daw na pinag-pray niyo siya ay umiiyak na. Ang makita ng tao ay concern. Concern. Yun ang mahalaga, mga kapatid. Kaya, tingnan nyo, si Pablo, meron din siyang, yung wounds niya ito, mga kapatid, sa kanyang ministry. Tingnan nyo, sabi ng Bible, in-express niya sa yung kanyang puso. Sinabi niya kay Timothy. 2 Timothy chapter 4, verse 10. Tingnan niyo, sabi ng Bible. Paul expressed his heart to Timothy. Chapter 2, 2 Timothy chapter 4, verse 10. Ano sabi doon? For Demas hath forsaken me, having loved the present world. Kalain mo yan? Kasama niya, naglilingkod sa Panginoon, iniwanan siya. Dahilan sa pag-ibig niya sa mga bagay ng sanglibutan. Ang nakakalungkot po ay ito. Ilang taon na nagstay sa dormitory at na araw-araw mayroong salita ng Diyos. Naisipang aalis, hindi nila inalaala yung investment ng mga members. We train them, we feed them, we teach them. But because of the world's attack in their heart, kaya it's only by the grace of God that we can stay faithful in the Lord's work. Biyaya lang po yan ng Panginoon. Kala mo yun, si Demas. Ngayon maraming Demas sa church. Di masyadong umaattend. Di masyadong nagpipray. Di masyadong faithful. Di masyadong nakikinig. Ang daming Demas. Pero mas matindi yung ginawa ng isa. Sabi doon sa verse 14 ng chapter 4, 2 Timothy. Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works. Akalain mo yan? Kasama si Alexander coppersmith, ginawan siya ng maraming evil. Nag-rebelde siya. Who was Paul? Anong background ng kanyang buhay? Sabi niya, I am the chief of sinners. But God saved him. Pero sabi niya, not I, but Christ liveth in me, in the life which now I live in the flesh. I live in the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Kaya mo yan, ginawan pa siya ng rebellious attitude. Sa buhay ni Paul, bilang tagapanguna, may Demas na iniwanan siya at may Alexander na ginawan pa siya ng kasamaan. Kalahin mo yan. Yung pastor nag-alaga sa kanya, ginawa niya pa ng kwento o ano mang yun. Pero tingnan nyo, sa verse 16 and 18, hanggang 18, ng 2 Timothy chapter 4, verse 16. At first, sabi ni Paul, at first, answer no man stood with me. Kalain mo yan? Wala man lang ni isang lalaking nanindigan para sa kanya. That is the wounds of the leader. Sabi diyan, at my first answer, no man stood with me, but all men, what? Forsook me. I pray, God, that it may not be laid to their charge. Verse 17, notwithstanding the Lord stood with me. Tandaan natin, mga kapatid, sino man kumalaban sa leader, ang kakampi ng leader ay naglagay sa kanya bilang leader. Ang Panginoon
Kaya ang sabi diyan sa verse 17, notwithstanding the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles must hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Wag nating paplanuhin na tayo mag-rebelde sa leader. Kawawa ka lang, kapatid. Kawawa ka lang. Kaya wag kayong magiging rebelde sa leadership. Walang magandang mararating ang rebellion. The selected leader, pinili yan ng Diyos eh. Ang pastor ay bigay ng Diyos, kaya itrato natin siya na tama. Acknowledge his leadership. Yan ang pinakamaganda. Appreciate his labor. At pagtibayin natin ang ating pag-ibig sa Panginoon. Marahil, sasama ang loob ng iba sa leader. Baka yung leader na yun na sinasamaan mo ng loob, ay pinagpipray ka, pamilya mo pinagpipray. Because that is the work of the leader. To guide, to guard, and to grow the sheep. Ang nakakalugod niya kung matagal na tayong Christian, tapos immature pa rin tayo. Yung kantang Never Grow Old. Huh? I said, number 1 is what? The selected leader. Number 2, the submissive laborers. The selected leader, that is Moses. The submissive laborer, and that is Joshua. Look at in chapter 17, verse 9. And Moses said unto Joshua, choose us out men, and go out fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. Tandaan natin, ang nakita ko dito mga kapatid, si Joshua ay submissive sa kanyang leader. Napakahalagang bagay yan po mga kapatid. Are you listening? At ang kanyang instruction ay tayo ay dapat nating gawin na maayos ang mga bagay na pinagkatiwala sa atin kung tayo pinagkatiwalaan na gawain. Lagi kong sinasabi yan sa ating training, sa mga leaders, pag ikaw ay nag-lead, make yourself excited of what you are doing. See? Kasi pag hindi ka excited, tutulugan ka ng mga yan. Marunong kang umiti, masaya ka. Dapat alam mong kasama mo ang Panginoon. Amen. Mahalaga, the word of the leader, sabi nga ay, everything rises or falls on leadership. Tingnan nyo, pag tinataas nila yung kamay ni Moses, pag tinataas ni Moses, nananalo sila, talo ang Amalekites. Siyempre, napapagod si Moses, bababa. Anong ginawa? Tinaas ni Or at saka ni Aaron. See? Si Joshua, submissive laborer. Mga kapatid, yung maging bahagi lang tayo ng gawain, ay napakalaking blessing. You know, kapag ang leader natin ay buhay na buhay, nakakatuwa. No? Kumusta kayo, Pastor? Kumusta ka, Brad? Oh, praise the Lord. Soul saved! Amen! Ito si Gab, gusto ko itong kasama eh. Laging masaya kahit tulog. See? Nakakatuwa pagka buhay na buhay.
Gusto natin yung service ay buhay kasi buhay ang Diyos natin sinasambay. Kakanta ng Have Thine Own Way, Lord. Yung song leader, Have Thine Own Way, Lord. Have Thine Own Way. Buhay-buhayan nyo naman. Thou art the pattern. Walang kabuhay-buhay. Dapat pagka ang leader buhay na buhay, nakakatuwa. Pero pag ang leader ay down, nakakaawa. Bakit ang lungkot nyo? Hindi, masaya ako. Ha? Nakakaawa. So isang malaking encouragement sa leader kapag ang mga members ay marunong magpasakop. Amen? Malaking blessing sa ministry kapag ang mga members ay, mga laborers ay submissive sa leader. Kapag ikaw ay worker ng simbahan, huwag mong aagawan ng rule ang pastor. Alam mo, nagpapasalamat ako sa ating mga staff na pag nag-visit at pumunta doon sa isang member, tapos may sakit. Alam niyo, Brad, matagal ka nang pinagpipray ni Pastor. Nandito kami, pinapunta kami para ka ipag-pray. Nakaka-encourage yun. Pero pag sa, halimbawa, pero ang inaagawan ng role, yung pastor ay ganito. Nabisita ka na ba ni Pastor? Ay, hindi pa eh. Sabi ko na sa iyo eh. Kalain mo yan? Ako, nandito nga sa iyo. At akong pinakamagaling na worker ng simbahan. Oo. Hindi ganun. You work with your pastor. Are you listening? Tandaan po natin mga kapatid, napakaganda kung mayroon tayong mga miyembrong katulad ni Joshua na marunong kumilala ng leadership ng kanyang tagapanguna. Amen? Okay, papasalamat sa Panginoon. Yung mga preachers natin sa outreaches natin, si Brother Justin sa Guam, yung mga yan, si Brother Dylan sa Thailand, because it's not a local church. But once they are organized, they are independent. But as long as they're an outreach, they're under the authority of the pastor. At alam nyo, they don't make decision without the knowledge of the pastor. At pag sila may sabi, Pastor, ano kayang gagawin? I always encourage them, do it! See? Kalahin mo sa Thailand, mayroon silang mini-minister doon na isang area na puro Thais. Marunong rin sila magsalita ng Thais. Nung anniversary last year, nandun ako, 173 ang Thais. See? Sa Singapore, ganun din. Now, sa July, I think July 12 ay or katapusan ng July ay anniversary ng Singapore. Mayroon na sila ngayong nakuhang venue. They're excited. I thank God for them. I just go there to encourage them na ang ginagawa nila ay tama. At salamat sa Panginoon. Sa Taiwan, nung magsimula doon, mula from 8 members, ngayon 17 outreaches. See? Kaya sabi ko kay Brother JM, if God can bless the work in Thailand, in Taiwan, God can bless the work in Saudi. Kapatid, hindi tayo naglilingkod sa tao, sa Diyos tayo naglilingkod. Kaya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Merong submissive laborer. Number 3, the supportive lifters. Yan po ay sa katauhan ni Aaron at saka ni Or. Ang sabi ng Bible, napakalaking bagay sa ministry na may katulad ni Aaron at saka ni Or. They were very supportive of Moses. Sila ang nagtataas ng kamay. Kalahin mo yan? Kasi kalaban nila. Siyempre, leader si Moses. Tinataas ang kamay. Kalahin mo yan? Maaari na si Or ay nasa kanan, si Aaron ang nasa kaliwa. Eh kung mainit, tataas nila yan. See?
Bigla sila. Sabi siguro ni Aaron, Or, may naamoy ka ba? Sabi, ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Pero napapagod din sila. Kaya nababa rin. Anong ginawa nila? Kumuha sila ng bato at doon ipinatong ang kamay ni Moses. At sila po'y nagtagumpay. They are supportive lifters. Mga kapatid, sila ang nagtataas ng kamay ni Moses. Dapat maging supportive lifters tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Huwag tayong manghina. Kapag nakita natin yung mga area captains natin ay nanghihina, ay panalangin natin, encourage natin, mga kapatid. Yung mga Bible student na they're planning to quit, I said, you did not get in to quit. You get in to learn. And to stand for what is right. Amen. Kaya alam niyo yung ministry is not for the weak people. It's not for the weak people. If God called you, stay. Willing to learn. Until now, I want to learn more because learning never ends. Amen. Kaya, members, katulad, naalala niyo yung bahay, yung pamilya ni Stephanas? Na sabi, addicted. The word addicted themselves in the ministry, it means devoted. They help Apostle Paul just to be a help. If you cannot be a pastor, if you cannot be a leader, just support the ministry. Amen? Yan ang gusto ko sa mga kapatid natin sa Guam. They're very much willing to support. Nakaka-encourage yun eh. Habang mayroong nag-i-encourage sa'yo, do it. Pag mayroong nag-i-encourage, walang pagod. Meron nagsabi sa akin, Pastor, di ba kayo nakapagod? Sabi ko, tingnan lang kita, pagod na ako eh. Pero nakaka-encourage ka. Nagtatanong ka ng ganyan. Mga kapatid, ministry is different from secular job. Iba yung pinaglilingkuran natin. Ang Diyos ang pinaglilingkuran natin. Tandaan natin mga kapatid, itong tahanan ni Stephanas, siya naging blessing. Naging katulong. Tulungan natin ang ating mga leaders. Area captain, tulungan niyo po sa bawat area. Tulungan yung area captains. Tulungan niyo ang mga group leader. Tulungan natin ang pastor. Ang leader tinutulungan, hindi pinagtutulungan. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Kaya dapat makita natin mga kapatid na ma-realize natin the difficulties in leadership. Mahirap ang maging pastor. Pag hindi ko tinawag, hindi kita tagal. See, ministry is not emotionally motivated. It must be principled motivated. Amen? And then, makita natin dito, difficulties in leadership, the division of labor. May kanya-kanya tayong trabaho, kaya nga striving together. Sama-sama tayong magsikap na maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Sama-sama tayong magsikap tayo. Pagsikapan natin. Kung sa iyo ay imposible yung 5,000, sa akin imposible din, pero sa Diyos ay hindi imposible. 5,000 seat auditorium. Sabi, saan nyo ilalagay? Bahala ang Panginoon. Alam ng Diyos kung saan yan. God will always give the desire of our heart, especially if it is for His glory. Amen. Ay silikod nga natin, meron din yung tinatayang taas-taas eh. They don't preach the gospel. Kaya, division of labor, kanya-kanya. Kaya makita niyo nakakatuwa, bagaman kanya-kanyang area, pero tulong-tulong. Makita niyo doon sa GMA, tulong-tulong doon, makita niyo. Mula sa iba't ibang area. Ganun din sa Binyan. Tulong-tulong. Isang goal natin. Yung goal natin yung pinagagawa ng Diyos. Hindi ito akin, hindi inyo. Ating pagtulungan, pagsikapan, na lalo pang lumago ang gawain sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon.
And then I said, number one, difficulties in leadership, division of labor, and dependability of laborers. Dapat maaasahan tayo. See, maaasahan tayo. At ating makita po ay the delight of the Lord. Sabi nga, behold, Psalms 133:1, behold how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. We need to be united, striving together. Dapat tayo ay merong pagkakaisa. Are you listening? Dapat meron tayong pagkakaisa. Maging united tayo. Unity is healthy. And healthy church is a happy church. Ang nagpapalakas sa atin ay yung nagagampanan natin sa Diyos. Ang nagpapalakas sa atin ay yung mga kaluluwang naliligtas. Yung mga kaluluwang sumusunod sa tubig ng bautismo. At yung mga nagsusurrender ng buhay sa Panginoon. Tingnan mo lang natin yung mga outreaches na yan. Pagka last Sunday of the month, nakikita natin sila by online. Nakakatulong ba yan sa iyong buhay espiritual? Kita niyo mga kapatid, hindi kayo nakakapunta roon, but praise the Lord. Na through the leadership of our outreach preachers there. Doon sa Chungli, ilan yung bisita? 126. Doon si Sir Jess ang nag-preach. Kaya mga kapatid, pagtulungan natin to. Amen? Sama-sama tayo, pagsikapan natin. Alam nyo, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, kaya po magaan, magkaminsan wala po ako dito. At ako'y nagpapasalamat sa mga lalaki at babae na napapagkatiwalaan na in the absence of the pastor, tandaan natin, the ministry is always going on. Nagpapatuloy. Magaan sa akin sapagkat mayroon na pagkatiwalaan. Amen? Kaya sabi ko sa mga ushers, yung ginagawa nyo, hindi basta yan. Kaya salamat sa Panginoon. 7 o'clock, nandiyan na sila. Sa pangunguna ni Brother Danny. At yung mga workers, sila naman inanunundo. See? Everybody works. Kung lahat po tayo, kaya pagsikapan natin, mga kapatid, striving together in the ministry for the faith of the gospel. Pagsikapan po natin. Maging bahagi ka. Alam nyo, awan ko lang po, kung inabot nyo pa, sa probinsya noon may bayanihan. Pagbuhat ng bahay, ililipat halimbawa, yung bahay namin inilipat sa isang lugar eh. Alam nyo, mayroong isang naglilid. Mayroon siyang baston, pinalo sa dingding. 1, 2, 3, buhat! Abay buhat eh. Magaan. Bakit? Sama-sama. Minsan mayroong mga nagbuhat. 1, 2, 3! Abay ito sa kabila. Hindi makaalsa. Bigat na bigat sila. Bakit? Yung mga nandun, imbes na magbuhat, nagbabaras-baras pa. Minsan mga members ganun, imbis na gumaan, pampabigat ka pa. Huwag tayong maging Dimas at maging Alexander Coppersmith. Ang pinamagandang impluensya natin sa mga members, let us encourage them to serve God and striving together in the ministry.